Uy, kumusta? Ilang bote ka na? This is After Two Bottles. I'm JL. And I'm JB, and welcome to our 7th episode movie review, Baka Bukas by director Samantha Lee. So, kumusta naman ang linggo mo, JB? Well, actually, still, I'm quite busy because of work. Because you know naman, I'm starting na with our skill-related. And also, I'm really excited. Dahil? Wanna know why? Why? Because this is part of our podcast na pinaka-excited ako, which is movie review. Because you know naman na mahilig talaga tayo sa films. Both of us. If Diba? you don't know yet, oh my God, sorry. So, if you don't know it yet, kami ni JB ay lagi kaming nanonood ng pelikula together. Kahit Yes! after work, kahit pagod na kami, manonood pa kami ng scene nila. Yes! Kasi And naman yung hindi lang siya sa malapit. Oo, kasi naman yung Diba? mga palabas, may piling sinihan lang, tapos may piling mga araw lang. So, kailangan Diba, tsaka may specific oras. So, Oo. So, kahit kailangan may pagod habulin. tayo. Gagrab pa Oo, namin. Mamadali. Oo. Minsan mag-MRT or LRT tayo Oo, para lang diba? makapunta tayo ng Maaga. dun sa venue. Oo, diba? Tapos naalala ko nga, meron pa ka tayo isang movie na manonood tayo, pero sobrang late ko. Naalala mo yun? Tapos naabutan ko na lang is yung list ng mga pangalan. Reddit. Dun sa pinaka-dula. Ito yung malala. Ito yung malala. Kasi ako, bilang organized na tao, lahat sa akin planado na para every second counts kasi. Kasi ayoko, dahil nga rush lagi. Tapos, mahirap pumila. So, lahat sa akin bayad na. So, na-plan. Yes. So, pagdating ko doon, wala pa si JB. Tapos, habang tumatagal, parang nagbayad ako ng upuan para sa bag ko. Tapos, dumating siya, tapos na. Parang binayaran natin yung bag ko para makaupo siya. So, oo, para makaupo. Well, hindi ko naman kasalanan yun. You know, what happened traffic, that time, diba? Yes, because bumuhos yung malakas na ulan and I don't know my Grab that time. So, Saan kami dumaan? After nung movie, may parang short event. So, we are, lahat ng nanonood celebrating. So, tapos nakikiselebrate siya. Hindi mo nga kalala kung sino to sineselebrate. Hindi ko kilala, pero nakikisigaw ako, di ba? Oo. Hindi siya kalala kung sino. Tapos, ako may niyakap na ako artist. Tao. Nagpa-picture din ako. Nagpa-picture ako. Tapos, nagpa-picture din siya, hindi naman niya kalala kung sino. Sino ba yan? Oo, yun. Tapos, na-meet ko din yung director dun sa sine. Oo. Wala. At least, di ba, napanood ko yung credits that time. At least na-meet mo yung character. Tapos, na-meet ko rin yung, director. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung movie kasi hindi ko pa rin siya napapanood. Pero at least may picture ako with the cast. Diba? So, ganun siya katindi mali, guys. Well, it's not my fault. So, pero this time naman, dahil nga naka-pandemic, hindi kami makanood ng sine. So, malungkot. Yes. But we're doing some, diba? Oo. Like, we're watching together pa din. Oo, pero ang lungkot lang nung yung experience. Kasi parang this year, diba, ang plano natin is to watch everything again sa Cinemalaya. Yes. Tapos, ayun, online lang yung Cinemalaya. So, parang, nawala yung thrill na nagkahabol tayo ng sinihan, ng time slot. And actually, nami-miss ko yung, that's a sort of bonding natin every time na papasok na yung Cinemalaya. Diba? Mm-hmm. Like, yung madalas nating pagkikita, talk about this and that, after movie. So, nakakamiss din yung bonding natin. Like, kaya ngayon. And even in mga cinema 76, we're watching there. Marami tayong alam cinema houses eh. Kung saan tayo nanonood. Cinematech sa Maynila. Yes. Cinema 76 sa Anonas at San Juan. Tapos yung sa Yung sa Maginhawa. Cinema Centenario. Yeah. So those are small movie houses. Dapat you should try. And feeling ko yun yung mga safe place ko for me when it comes to movies. Kasi parang the diba? people who go there is
for watching movies talaga. Hindi yung... Yes. Diba kasi sa mga mall, ha? Ang daming nagkukwentuhan, nagdadaldal, ang ingay. Like, you are ruining the movie for other viewers. Yes. So, pag doon... And dun sa mga houses na yun, like, you feel that everyone is really focusing on the film. Mm-hmm. Diba? So, like, meron talagang insights, not just for the sake of magkukwentuhan, but also for the sake of learning and getting something from the movie. Yeah, so, i-check out nyo yung sana matry nyo after those pandemic. places. So, ulitin natin, kapag Cinema okay Centenario, Cinema 76, at Cinematheque. Cinematheque. Yes. Those places. And mura yung mga tickets. So, sulit na sulit talaga. Parang mas okay pa nga siya compared sa mga mall. Kasi yung mga mall, yes, mas gusto ko talaga manood doon. 300. Yes, ako din. Gusto manood doon. Compare sa mga malls. Kapag hindi lang sa showing doon sa mga places na binanggit natin, doon lang ako nanonood sa mall. Pero kapag, kanwari, available naman, doon ako nanonood. That's my priority. Good din. Kasi mas masarap talaga manood ng pelikula. Pero, ngayon, nanood tayo dahil, nag-Netflix party tayo. Ay, di ba? Yes. It's a Netflix party. It's only available in YouTube. So, this is a part of, of Super Stream ng YouTube na they are offering movies and series. Yes, free movies. And alam mo ba, yung Super Stream, dahil pinapalabas mo ngayon dahil Super Stream, pwede kang manood sa YouTube with free data. With those, 300 hours yung per person na allowable to watch. So, ang ganda nung So, you can watch different Filipino movies. So, check out nyo yung mga movies sa YouTube. So, isa sa napanood natin ay Baka Bukas. Baka Bukas. Yes! I'm really happy with this film. Wow! Tungkol saan ba yung Baka Bukas? Let's give them a short, insight. Basically, umiikot lang naman siya sa story ni Alex and Jess. Which is si Jasmine Curtis Smith, right? Yung and si Alex. Jess, si LJ, ano pangalan nga ng artist ng yun? De Los Reyes? De Los Santos? De Los Reyes. LJ De Los Reyes. Yeah. Sorry, hindi ako magaling sa artista. Hindi naman sa Same. Kasi hindi ako madalas manood ng TV. Mm-hmm. Okay, so yun. So, si LJ and then si Jasmine, which is si Alex, si Jasmine, and Jess, si LJ. So, it is about a story about Alex wherein she's a lesbian. Okay. And then, she's in love with Jess. And Jess is her best friend. So, ayun. So, diba? So, again, this, kung napapakinggan nyo to, bago nyo pa mapanood yung Baka Bukas, huwag nyo munang pakinggan, tapos panoorin nyo saan nyo pakinggan. Kasi there will be a lot of spoilers here. Yes, spoiler alert. Mm-hmm. So, balikan nyo na lang to after nyo mapanood. Ito yung mga ito yung mga babanggitin namin is the things that we observe na parang nakita namin doon sa pelikula. Una, and let's be clear, this is our basically our perception and our own opinion. So, ito yung nakita natin, pagtingin natin based dun sa napanood natin. So hindi nyo po kaming i-judge. Expert dito pagdating sa pero we can give you insightful messages and critics. Pero we're not claiming to be experts in criticizing films and so on. Wala kaming background pagdating sa film industry. Wala talaga. Meron lang kaming, ang background lang namin is we watch a lot of movies together. We really like movies. And especially indie films. Mm-hmm. And I don't think naman na you have to be expert just to give an opinion or critics on movies. So, yes. Tama naman talaga yun. So, let's start with the first one. Yung first one kasi doon ay si Alex ay gumagawa ng pelikula or palabas. Yes. And, Manila Bay yung title? Ata. Parang ganun. Tapos, at syempre, pinipresent niya muna to be approved by the company, yung network, or yung basta yung mga boss. Production. Tapos, ang idea kasi doon ni Alex na yung bidang babae na straight, dati kasi yung hindi straight, tapos pinagawa nilang straight. So, doon palang red flag na. So, this time around, pinagawa nilang straight and dahil straight na siya,
ang gusto naman ni Alex is this girl would be a representation of a modern Filipina or modern girl na she asks someone Yes. out, she momos a lot, because that's the reality of people right now, no? Like, a girl can ask someone out and a girl can have all the Yes. momos she can. Yes. Not necessarily like, ang babae ay laging pakipot, ang babae ay laging dapat na siya yung nililigawan. Oo. Okay? Like, I don't like what the tawag dito, yung characters ng mga boss na sinabi nila, more Sarah G, more Kim Chu, which is means to say, pinapakita nila na dapat ganito lang ang babae. Oo. Okay? Parang itigil na natin na ipag-classify o ipamukha na ipalunod sa mga babae na dapat demure lang sila, dapat mahinhin and so on. Oo, something like that, diba? Which is very wrong. Hindi ganun ang representation lang ng babae. Yes, ang Diba? babae ay pwedeng maging kahit sinong gusto niya. Oo, kung ano siya at kung sino siya. Oo. Hindi dahil ito yung gusto mo maging standard ng society. Is dapat ganito lahat ng babae. Oo, mali yun. Parang let Yes. the woman do whatever she wants with her body. Yes, 'di ba? Wala naman siyang natatapakan na ibang tao. Oo, exactly. Kasi sarili niya 'yun eh. 'Yun siya eh. So what we can do is respect that and also accept it. Kasi 'yun ang taong 'yun. As long as talaga Red flag talaga 'yun. Oo. Pag pinipilit na ang babae ay dapat maging ganito ganyan, ay hindi dapat. Dapat unawain natin na ang babae pwede maging kahit anong gusto niya. Yes. And may naalala ko dun sa part ng movie na 'yon, 'di ba? Yung una niyang ni Alex, una niyang present is girl to girl relationship. Tapos 'di ba, sabi na parang masyado tayo. Maganda yung concept ni Alex, sinabi nila. But masyado siyang tawag dito, nawawala na yung pakipot. Yung mga ganong bagay. And, di ba, parang tinanong pa nila. So, pwedeng gawin na lang natin sa scenes that, kanwari, mag-kiss, tapos, end na. Oo. Okay. Di ba, may ganong parang sinabi. lalapit lang yung mukha, yung mga ulo, tapos cut scene. Oo, cut na parang ayaw niyo ipakita yung form of love nung character, nung movie ni Alex. Which is, anong mali doon? Oo, bakit pag lalaki at babae, okay lang na ipakita? Okay lang. Pero pag diba? parehong gender, ayaw nyo nang ipakita. Parang, di ba? That is a red flag eh. So, oo, totoo. Tsaka ang ganda ng sinabi rin ni Alex doon ng pagkakasabi niya, di ba? Pag ganun yung nangyari is that we are sending a wrong message. Yes. Doon sa film. Kasi maraming pwedeng mangyari doon sa cut ng scene. Pwede namang pwede namang close friends, something like that. Walang intimate relationship. Yeah. So, anong mali doon? That's a form of love. Expressing love. Mm-hmm. Tapos, bakit pag straight, ganito? Bakit pag hindi straight, ganyan? Diba? Oo. So, saka papasok din doon yung is the company or is the movie, yung palabas ba talaga ay promoting empowerment to LGBT or just using LGBT for clout, for views, diba? Kasi ang dami ngayon na gano'n, na they're just using it without informing, without training on gender sensitivity yung staff, yung actors and actresses. Diba? So, parang ginagawa niya lang yun for clout but not really empowering LGBT. Yes. Yung isa doon na aside from that sa female stereotypes is also the stereotypes in women or in lesbian na parang pag sinabing lesbian kailangan tibo. Oo, at saka parang may specific na itsura. Oo, na parang kailangan diba? Boyish, maiksi buhok. Oo. Ganito diba? yung forma. Oo. Diba? Like, may Mio. Joke lang. May Mio. Diba, ganun yung nila. Pag tibo, dapat may Mio. dapat maiksi buhok. Tapos may kulay yung buhok. Tapos may, yung nakamaong short na hanggang tuhod. Oo. Linawin natin na ang lesbian can either be feminine and also masculine. Yes. Totoo din. May mga lesbian talaga na gusto nilang mag-BS lalaki. Gusto nilang
damit ng mga panlalaki, maggupit panlalaki. Pero may mga lesbian naman na gusto nila pang babae yung suot nila kasi kung ano naman ang sinusuot mo, it doesn't define you as a person. Yes, tama yun. Like, And, go. Hindi, go. Continue Parang what you're ang saying. lesbian kasi is your sexual attraction and romantic attraction towards a person, not defined as the way you clothe. Parang maraming lesbian that they want to be feminine and that's really okay. Yes, and it doesn't mean na hindi yun yung sexuality nila. Diba? Also, offensive calling someone as tibo, even though sinabi nila na they want to be called as lesbian. Kasi pag tibo, it's, most of the time, it's the masculine. Eh, hindi naman nga masculine lahat ng lesbian. And ako for me, parang inauna din yan. Hindi mo kailangan necessarily tawagin sila lagi ng ganyang terms. Mm-hmm. Like, may name naman sila. Yes, you can call them. May name yung mga taong yan. Pero not necessarily kailangan mo, ikaw, tibo, or ikaw lesbian, something like that. Diba dapat hindi ganun? Ay, wait. Naalala ko to. It's a slur actually to call someone tibo and to call someone bakla. Yes. It's insulting eh. Pag tinatawag mo yung ibang tao as tibo. Not to demean them, but if you're not lesbian, you don't have any right to call someone tibo. Mm-hmm. The same way as hindi mo pwedeng tawagan yung ibang tao. If you're not bakla, you cannot call someone bakla. Parang ganun. Parang you cannot, kasi yung bakla, diba? Pag bakla sa bakla, hindi katawagan ng bakla, ganyan. It's not offensive. Pero if a straight man will tell gay, bakla. So it crosses the line. Yeah, especially kapag, you're saying it na hindi mo kilala yung tao, personally, wala kayong sort of relationship, tapos, tatawagin mo sila ng ganon, out of nowhere, diba? Parang it's hindi siya respectful. Okay? You can call them by name. Yeah, saka 2020 na, stop using tibo, bakla as an insult. Yes, 2020, guys. Ang dami na nga nangyayari. Yeah, it's not an insult to call someone bakla and tibo. There's nothing wrong being bakla and being tibo. Yes. Totoo din naman yun. So, yung stereotyping regarding that, parang feeling ko dapat hindi na nga dapat issue to ngayon eh. Mm-mm. Dapat kasi dapat parang we have already an idea because it's 2020. So, stop the stereotyping about what should a lesbian look like or what a gay, even gay, diba? Hindi naman necessarily kailangan nakapambihis silang babae. Diba? Yung mga naka-heel, something like that. So, let's stop it, guys. It's not healthy. Oo, like, saka bakit ba ang hilig mga alam ng mga straight sa pamumuhay ng LGBT community? Especially kung wala naman natatapakan tao at hindi naman sila sinasaktan, di ba? Duh! Like, bakit kayo nangingialam sa lifestyle nila, sa buhay nila? Yes. And dito papasok yung mga homophobic friends. Yes. Sige. Bigyan natin sila ng eksena. Eksena. Kung paano nasabi natin homophobic. Dun sa movie na baka bukas. Sa movie kasi, first time mag-out ni Alex kay Jess. So, and then Jess is straight. Jess is straight. Siya yung best friend. So, first time masabihin ni Alex. And, alam na ng lahat. Actually, hindi niya nga sinabi. Ay, it's accidentally niyang laman. Oo. Which is by answering the phone of Alex. Yes, na tumawag sa ex-girlfriend. Which is Kate. So, ayun. Tapos parang, for her, nagbago na yung lahat. Nagbago na Yes, and pinamumukha niya na parang, it's about her too. Oo. About Jess also. Na parang yung coming out, dahil coming out, quote-unquote, ay naging tungkol na sa kanya. Like, hello, para sa lahat ng nakikinig. If someone came out or accidentally came out, it's not about you. It's not about how they will treat you, okay? Parang so nakakatawa doon, di ba? Nakakatawa yung linya niya na yung ex-boyfriend ko, ganito. And my best friend is Tibo.
Ano bang problema sa akin? Oo, like, Yun yung line niya, di ba? excuse me. Like, Walang problema sa'yo, girl. Wala rin problema dun sa mga taong nasa paligid mo. Oo, It's not about you. yes, parang, their sexuality is not about you, okay? Nakakatawa yung part na yun, di ba? Na parang, kailangan, dahil ako yung best friend, dapat sinabi mo na sa akin. It takes, Di ba? Parang hindi naman ganun yun. Hindi ganun yun. It takes, kanya-kanya tayong paraan on how we will come out, and it takes a lot of emotions and courage just to say that you are on that label. For example, you're lesbian. So, mahirap siya. Yes. Hindi ibig sabihin close kayo, madali na. Hindi. Tsaka hindi niya responsibility sabihin sa'yo. Oo, wala siyang obligasyon. Yes. Wala siyang obligasyon na sabihin sa'yo kung ano talaga yung, kung sino siya. Oo. Depende yan sa kanya kung gusto niya sabihin. Pero hindi mo kailangan pilitin yung tao na malaman lahat. And hindi rin tawag dito, obligasyon ni Alex na ikwento or sabihin, ipagkalat na ganun siya. Okay. So parang dun, for everyone. go. Na if you have someone, a friend na who's not yet out and parang you feel that this person is out, don't push them to come out. Yes, exactly. Let them have their own time. Hindi pwede mong sabihin na, magkakaibigan naman tayo, ilang taon na tayo magkakaibigan, okay lang yan, maintindihan ka namin. No, it doesn't work. Yes. So, ayaan niyo siya. Kung kailan siya prepared. Kung kailan niya gustong sabihin. And, kasi hindi kayo yun. Oo. As long as wala kayo sa sitwasyon straight niya, straight siya, straight siya. Diba? Yes. Totoo yun. Bakit kailangan yung i-insist sa ibang tao yung sexuality nila? Yes. Kapag hindi nila sinabi, it means to say, yun sila. Kung ano yung sinabi nila, yun. Oo, saka okay? Hindi tayo pwedeng mag-judge na based on his or her actions dapat nagsisinungaling yan, ganyan. Ayaw pa aminin, ganyan. Di ba may mga ganun tao? That's basically wrong. Listeners, hayaan nyo. Kung ano sinabi niya, babae ako. Oo, sinabi niya lalaki ako. Oo, bakit ba big deal sa inyo? Ito pa, kasi ito yung sa scene eh. After nun, parang matutulog na sila na parang sinasabi na dapat okay pa rin matulog tayo, ito lang mangyayari sa ating dalawa. Magkatabi. Yakapin mo ko yung mga ganun. Oo, parang, excuse me, matagal nang ganun siya and wala namang nangyari ever sa inyo, diba? Yes, parang your relationship is best friend. Na kapag someone came out, they will go after you. Excuse me. Ang daming attractive. Also, maraming magbabago. Feeling nila maraming magbabago yung the relation, yung paano sila doon, hindi na magiging ganun kasi ganito siya. Diba? Parang, anong kinalaman nun sa relationship nyo? Oo. Bakit bilang yung relasyon nyo ba ay na-build because of your genders? Yes. For example, kami ni JB, naging friends kami kasi parang kaming straight. And kapag nag-come out ako, for example, nag-come out ako sa kanya na hindi ako straight, everything will change. Magbabago. Bakit? Yeah, diba? Diba? Ano kinalaman nun? Magbabago if you are homophobic. Diba? Yes. Kapag naiilang ka dun sa person, that only means homophobic ka. Yes. Bakit ka may ilang? Yes. Nag-move ba siya sa'yo sexually? Yes. Diba? Kung wala naman siyang ginawa at all, ever since, wala rin siyang gagawin in the future on you. Yes, because your relationship is best friends. Oh, you're just friends, diba? Ibig sabihin, pag naiilang ka, there's something changes. It's on you because you're homophobic. Yes. Yung problem nasa sa'yo kasi hindi mo tanggap kung sino siya. Yeah, exactly. And, diba? Kaya mahirap ka. Which is not for me, it's not para dito, ugali ng best friend. Ewan ko. For me kasi pag best friend mo, dapat you accept him or her kung sino man siya. Kasi your relationship matters. Parang ang dating, you just label your relationship as best friend, but you don't feel like really best friends. Yes. Pag ganun, hindi nyo totoong kaibigan. Oo, like, ginagamit nyo lang isa't isa just to be with someone. Para, diba? True. May mga tatawagan ng 2 a.m. at pupuntahan ka at 2 a.m. Ano naman? Diba? Pwede pa rin kitang tawagin 2 a.m. I will be your biggest fan at 4 a.m.
Something like that. Diba? Huwag tayong maggamitan. So, kahit Yes. na mahirap mag-out, nagkakaroon tayo madalas ng mga secret affairs or private affairs. Yes. Actually, may, di ba, may, dun sa scene ng Baka Bukas, may isa dun na parang, dun sa part ng movie na ginagawa ni Alex is that meron siyang part na coming out, which is question siya nung mga boss. Di ba, sabi sa kanya, is coming out still a thing? Oo, parang, Di ba may ganong scene? oo. Well, to answer you, yes, it's still a thing. Like, parang ano yun, implied na lang. Oo, let's not assume, diba? Yes, we do not assume unless stated. Mm-hmm. Pero not everyone likes to come out. Yung iba naniniwala talaga sila na they should not come out because straight don't come out. Yeah, exactly. Yeah. And nasa sa tao yan. Kung gusto niya ba gusto niya sabihin or not, nasa kanya yun. Mm-hmm. Walang ano dun, wala namang problema dun. Kasi siya naman yun, diba? Mm-hmm. And ang tawag dito, and I have, may naaalala kong line na sinabi ni Alex, which is, yung kausap niya si David, okay. Which is si David, another friend, na para siyang para siyang straight siya sa, parang, you will see him as a straight, but basically, siya yung taong parang, alam nila na, parang paano ko ba ikukwento? They feel na si David ay hindi straight. In love kay Julo, which is another friend. Pero hindi nagsasabi si David. Mm-hmm. 'Di ba? Tapos may scene doon si Alex at si David nag-uusap na parang sinabi ni Alex kay David na sometimes it is nice na may nakakaalam na iba. Mm-hmm. Okay? Para alam mong nangyari talaga. Yes. Hindi lang siya memories sa'yo na walang nakakaalam, na alam mong nangyari talaga. Yun yung point niya, di ba? Mm-hmm. Diba? So, parang ako, napakagandang statement nun sa akin na hindi mo naman kailangan sabihin sa lahat. It is nice na few people may nakakaalam para alam mo valid yung relationship na meron ka. Na alam mong hindi ka lang nag-makeup ng stories, na alam mo talagang nangyari siya. So, you're not okay with secret, as in secret, dalawa lang kayo may alam? Ako hindi. Kasi parang ano yung proof na nangyari siya? Ako naman, not on validating based on other people, but secret affairs entails that you may not be exclusive at all. Parang hindi kayo monogamous kapag secret affair. Kasi pag secret, ibig sabihin dalawa lang kayo nakakalam. So, whatever this person do outside your relationship o outside na hindi kayo magkasama may be to be used as an excuse na I need to flirt because I don't want people to think that I'm in a relationship. Yeah. So, mas okay yung... And yes, and rin, private but not a secret. Mm-hmm. Ako on my very first relationship, I had a really private relationship. I know that. Kasi si JB... Kasi ako, kahit ako, hindi ko alam. Yeah, so si JB nalaman niya lang. Pero technically alam ko. Pero hindi ko alam na alam niya. Pero hindi ko sinasabing, So, si JB, sinabi ko lang sa kanya nung mag-e-end na yung relasyon. Yes, talagang, alam mo yun, I'm waiting for him to confirm it sa akin, yung relationship. Hindi ko tinatanong. Never ako nagtanong sa'yo na, uy, may jowa ka naman eh, di ba? Wala akong sinasabing ganun, kahit alam kong alam pa na. Dapat ganun kayo as a kaibigan, no? If you know something na hindi pa siya ready to tell, keep it to yourself. Wait for the right time. Accidentally ko lang nalaman, promise. Hindi ko tinignan yung phone mo. Nagkataon lang na yun yung unang-una kasi pagbukas niya ng phone ko, yun yung unang-unang lumabas. So, nagpaalam ako sa'yo. I borrow your phone kasi makikitawag ako. Ako wala namang kaso sa akin magpahiram ng phone. So, binigay ko. Tapos, yun pala yung unang lumabas. So, wala naman siya magagawa. Yun yung nakita niya. So,
She can Yeah. declare Oh. herself. Sa kanya talaga. Tinago ko na yung sarili ko. Naantay ko lang na magsabi ka sa akin. Ako lang. Pero nung sinasabi mo mag-end na, natatawa na ako nun kasi nga, alam ko na talaga siya. Pero later on, namin naman ni JB sa akin na na alam niya na dahil nga doon sa paghiram natin. Yes. Pero ako na. Dahil nagsimula ako sa private relationship, ang sarap ng private relationship as in, like, parang you get to enjoy each other. Parang mas na-cherish niyo yung quality to be together. Na hindi niyo kailangan ng validation from social media. Hindi niyo kailangan ng validation of other people. So, ayun, masarap siya sa simula, pero nakakapagod siya pagdating sa dulo. Feeling ko rin nakakapara na siya. Nakakapagod siya kasi para kayong nagtatago. And ako, ayoko namang itago kung meron akong relasyon. So, ayun, ayoko nang tinatago ako sa person. So, ayun. Para kung nakikinig naman. Ako din naman, basically, hindi ko rin siya gusto. Yung tinatago ka? Oo. Ay, gusto ko yung kung sino yung taong kasama mo. Be proud. Pipili mo yan mahal mo yan. Parang ako, okay Alam mo yan. Oo. Parang ako, okay ako sa idea na let's keep it private to enjoy ourselves, but not with the reason na let's keep it private to hide. Yes. Ibang bagay yun eh. Ako, pag may a person asks, edi sabihin ko na I'm in a relationship and so on, so on. Kasi sa work ko, alam nila. Yung first relationship ko, alam nila. Kasi, nagtanong sila, are you in a relationship? Sabi ko, yes, I'm blah, blah, blah. So, ganun. Parang ako, parang naranasan ko na yung something like very public relationship. Diba? Alam mo yan, very public and private. Ano pinagkaiba pala? Pag very public and private? Well, yung public kasi, diba, everyone knows about it. So, parang kahit saan, parang alam na ikaw ay jowa ni ganito, jowa ni ganyan. Something like that. And yung private, actually, both naman, na-enjoy ko. Like, na okay naman sa akin. Kasi ayoko talaga yung feeling na tinatago. Gusto ko rin yung parang nagpo-post sa social media about us, our bonding, something like that. Yung isa, yung very private, yung may point na parang gusto kong mag-post ng ganito na malaman ng maraming tao. Pero hindi ko ma-post. Yung may mga ganun akong instances. And sometimes, gusto mong mag-holding hands sa public, pero hindi pwede. Gets mo? Oo. Ako maraming restrictions. Parang magkaiba tayo in one point. Ako kasi, for me, ayoko talaga yung public na in terms of ang daming makikisawsaw. Ang daming may opinion sa relasyon nyo. Like, pwede ba? Kami yung nasa relasyon and not you. Hindi kayo. Yes. So, your opinion may be valid, but it's not within our concerns. Parang kasi nagkakaroon ng kailangang pag public kasi, parang kailangang i-validate ng iba yung relasyon nyo. Like, bakit? Yes. So, parang hindi naman dapat. Wala kayo dun sa relationship. Bakit kailangang i-validate ng ibang tao yung nararamdaman mo? So, ako okay ako dun sa idea na nagpo-post sa Instagram. Sorry, sa tweets and so on. Ako yung first relationship ko, ha? Wala at all. No. Nagpo-post ako ng Instagram story. Nagpo-post ako sa Twitter with picture. So, happen that nobody... Ang tanong, pinost ka ba? Ako yung pinag-uusapan, hindi siya. Never. Siguro sa stories, yes. My day. ako, pero tinago sa mga maraming tao. Private niya, so... Even friends niya? Few friends lang siguro. As in, sobrang konti lang. And also sa Twitter, never siya nag-post ng picture namin. And that's okay. Kung yun yung way niya to handle his Twitter or her Twitter or kung anong gender neutral na term ang pwedeng gamitin sa Twitter niya, edi fine.
alam niyo, wala namang masama na minsan mag-post kayo, no? It's a sign of appreciation. And, for me, parang, You're proud to be happy with someone. with that person. Kaya, baka naman, chocolate. Pero ayun, huwag niyong pilitin yung kung hindi niya talaga Huwag niya pilitin. Oo, kung hindi niya ganun, oo. Ganun talaga. Kung gagawin niya kung gusto niya. Oo. Kung ayaw niya, huwag mong pilitin. Mas masarap kasi yung nag-post out of nowhere kesa pinilit mo lang mag-post. Yes, totoo din naman yun. So, sa sitwasyon ni Alex and Jess, ang ending, dahil nga private affair sila, anong ending? Hindi, parang wait lang, may gusto pa akong balikan din. Sige. It's yung Bago about sila, dun sa breakup, yung magbe-break na sila. Hmm. Like, may naalala akong line ni Alex, which is, alam kong ito yung mangyayari, pero hindi ko alam na ganito yung mararamdaman ko. Oo. Okay, because basically, bigyan natin sila ng idea. Si Jess is, di ba, straight siya. Artista lang siya. Artista siya, which is a public figure. Mm. And then, merong part doon, yung part doon is that, naging si Alex tsaka si Jess. Hindi natin nabanggit na, naging si Alex and Jess. Okay? And si Alex kasi, may ex-girlfriend siya, si Kate. Diba? Si Kate. Tapos hiwalay na sila dun sa mga scenes. Tapos, ang pinaka-reason bakit naghiwalay si Alex and Kate is because, parang hindi kasi alam nung mom ni Alex. Which is mali. Hindi alam nung mom ni Alex. Pero hindi lang masabi ni Alex kay Jess. Oh. Kasi it turns out, all this time, mahal ni Alex si Jess. Yes, love ni Alex si Jess. And nakuha naman niya yun. Naging sila naman nang hindi pinipilit ni Alex, ha. Mm-hmm. Baka isipin kasi ng mga viewers na, dahil nag-come out si Alex, is that parang napilit na si Jess na ito yung mangyari sa kanilang dalawa. No! Walang ginawa si Alex. Diba? Totally. Walang nagbago dun sa niya pinakisamahan si Jess. Is that, dun sa scene na yun, na parang naramdaman ni Jess na gusto niya rin si Alex, is yung nagda-drive, tas bigla nawakan ni Jess yung kamay ni Alex. Diba yun yun? Yes. Tas dahil nga public figure si Jess, may scene doon na pumunta sila sa art, sa photography gallery. Hindi ko alam basta yung tawag. Anong tawag doon? Nakalimutan ko yung parang, may event, like yung mga exhibit. May exhibit ng mga si photos. Photos. And one of the model is si Jess. And then, parang na-out of place si Alex. Lumabas siya, sinundin siya ni Jess. And then, yun, sinabi niya yung mga linya na yun na, naisip ko ng ganito yung mangyayari, pero hindi ko naisip na ganito, hindi ko na-imagine na ganito yung mararamdaman ko. Kasi si Alex, hindi na siya nagtatago sa closet, eh. Okay? Pero, nung nakarelasyon niya si Jess, feeling niya, bumabalik siya. Diba sinabi niya yun na parang nagtatago na naman ako, na hindi lang ako mag-isa, dalawa na tayong nagtatago ngayon. Yeah. And honestly, mahirap kasi sa loob ng closet. Kasi, yes. Kasi, especially si Alex na, alam na ng lahat. Oo, tapos biglang ipapasok mo ulit siya sa closet. Oo, na dati na niyang struggle, na na-overcome niya. Diba? Yun eh. Tapos yung part na maghihiwalay na sila is that parang, napunta rin to sa career, eh. Mm-hmm. Career, diba? Sa career. Na parang willing ng i-let go ni Alex si Jess. Okay, just give me time na hindi natin mababalik lahat. Na pag naghiwalay tayo, hindi magiging ganito ulit yung relationship natin as best friends. Yes. Okay, kailangan ng time for healing. Yun yung nangyari. Kasi parang ang plano ni hindi kayang mag-come out ni Jess. Di ba sinabi niya magpapa-interview ako, something like that. Mas kailangan natin magtago, yung mga ganong pa. Kasi simula pa lang ng career ni Jess, eh. So, hindi niya kaya. Oo, which is understanding naman. Understanding naman talaga sa part, understandable naman sa part ni Jess. Diba? Kasi nga, public figure siya. And
may career siyang, may mga pamilya siyang kailangan buhayin, something like that. Kasi ang Pero sabi kasi doon, hindi, sabi ng manager, kapag nalaman ng tao na lesbian siya, mawawalan siya ng mga gig. Like, for example, hindi siya magiging leading lady, hindi siya kunin for commercials, and so on, dahil lesbian siya. So, mga endorsements, liliit oo, yung which is, ang implication nun para sa akin is hindi pa talaga ready yung society to accept the LGBT community. Yes. Diba? Doon pa lang, doon sa statement na yun. So, nung naghihiwalay na sila, nung sinasabi ni Jess yung plano niya magpapa-interview siya, something like that, kailangan naman natin So, kasi may maging kumakalat na maingat. picture nilang dalawa. Oo. Kailangan natin mas magiging maingat. And basically, hindi yun yung gusto ni Alex. Si Alex kasi parang gusto naman niya di ba yung parang gusto niya yung private, pero yung, oo, not a secret. Kasi yung nangyayari, parang nagiging sikreto silang dalawa. Yung kagaya nga sabi nga ni Alex, alam naman niya na magiging ganun yung sitwasyon. Pero hindi niya alam na mas mahirap pala siya kaysa sa naisip niya. Kapag nandun ka na sa sa mismong sitwasyon. Kaya, which is naghiwalay sila. Oo. So, ano yung ending? Sinasabi mo yung ending kanina? Yung ending, hindi, bago muna mag-ending, parang nakita ulit si Kate tapos si Alex. Sabi ni Kate, bakit hindi na lang kayo maging friends ulit? Tapos ang sagot ni Alex, we were never just friends. So, implying na ever since, mahal niya talaga si Jess. Yes. Wala lang siyang courage to tell Jess. Oo, kasi nga straight si Jess at the start. Diba, ang dami na naging boyfriend. Yeah. Tapos yung dulo nun, ang last lines would be, parang, what's our plan for tonight? Tapos, sabi niya, Umagot si Alex. Just this. Tapos, tinanong siya ni Jess na, just this? Tapos, sagot ni Alex, just this. Tapos, end scene. So, oo, kasi pag dati, yung bigyan natin sila ng clue, dati, pag nagtatanong si Jess kay Alex ng what's the plan, may laging plan. May pupuntahan. Oo, something like that. Pero nung dun sa last scene, na nagkita na sila ulit after the breakup, is yun yung sagot ni Alex, just this. Which is, ano sa tingin mo dun? Parang, yun na yun. Parang, it's the end of our relationship. We should not do the things we used na dati natin ginagawa. Yes. Kasi we can never go back to that kind of relationship. Lalo na't nag-invest na kayo ng emotions. And another, parang ni-level up nyo na yung relationship. Yeah. Diba? And may isa pang point dun is that, yung tinanong ni Jess si Alex na paano nga ba mag-date ang hindi straight. Oo. Diba? Parang this is with regard to stereotypes na. Pagkakita ng mga lesbian, it's like dating men. Ganun lang din. Walang pinagkaiba. Hindi dapat sabihin na this is how the straight people date and this is not, diba? This is how the magkaiba. Ito pang straight, ito hindi. Walang yung something like that. Walang ganun. Wala po tayong book and handbook. Kung nagde-date kayo sa restaurant, hindi nagde-date din sila sa restaurant. Ganun din. Makain din po sila sa labas. Nagbo-movie rin po sila. No, it's the same thing. Walang pinagkaiba. Yes. Walang pinagkaiba. So, malaya rin gawin ng mga taong yun kung anong ginagawa and na-enjoy ng mga style. Yes. So, ayun. Maganda yung pelikula and sana nakita nyo din. Yeah, I recommend them to watch it. It's available on YouTube. Just search Baka Bukas. Bigyan natin ng rating. So, from 1 to 10, ilang bote ang ibibigay natin sa Baka Bukas? Ako, I'll give it 8. Ako din. Parang pang 8 din siya. Not because hindi siya maganda, but maganda talaga siya. Ganda siya. Pero parang ako, may gusto pa akong element na makita. Oo. Saka ako siguro okay sa akin yung ending and all, pero yung development ng story, parang pwede pang
Yes. May iba pang pwedeng way, siguro. Oo, may i-intense pa yung mga scenes, something like that. Pero maganda pero siya. basically maganda. I Maganda recommend talaga siya. you can watch it. Oo, kasi bihira lang din yung nakaka-10 sa akin. Parang isang movie lang yung mabibigyan ko ng 10 or dalawang movie lang. Oo, kasi Kapag pag 10 kasi natin. sobrang masterpiece niya na. I mean, yung for me, every scene is perfect. Yung gano'n. Wala, nothing to improve. Oo. And we're not, Diba? so ayun, 8 bottles for baka bukas. 8 bottles for baka bukas. So, tawag dito, this sessions ko, yung mga next sessions namin, basically, it will be about movie review. Yeah, or Yes, kaya I'm really excited. dapat Or nga series pero hindi ko kaya. Actually po, meron po kami ng pag-usapan ni JL na Series. panonoodin na series. Pero And then, ako po, nung pagkasabi niya po, pinanood ko kagad. Natapos ko nga po kagad eh. Within 2 days, natapos ko. Talaga? Kasi Alam mo ba? tinanong ko siya, nung tinanong ko po si JL, kamusta na? Napanood mo na ba? Anong episode mo na? Ang sagot niya sa akin, besh, wala pa kasi ako nauumpisahan eh. Akala ko kasi 30 minutes lang yung per episode. Tapos 1 hour mahigit pala. Yes, it's 1 hour mahigit and 16 episodes. Ay, talaga? Oh. Alam niyo, after isang linggo, ilang episode na ako? Alam mo, ilang episode na ako? Ilan? 4. Buisit. Sobrang bagay ko kasi manood pag mahaba, mahina, maiksi kasi yung attention span ko. So, 4 episodes ako naman pala po ako. kasi, pag nanood ako, pag sinimulan ko, gusto ko natatapos ko kagad. I mean, hindi ko kaya ng paputol-putol. Magkaiba. Kasi inaano ko yung utak ko, ano na mangyayari? Pero Hirap ang pa ganda. malaman. Pero ang ganda, gusto ko siyang Yes. i-review talaga dito sa na. Kasi nagagandahan talaga ako dun sa pagkakagawa dun sa character na babae. Sobrang, ay, fuck, ang galing. Ay, sorry. Pero ang brilliant yung pagkakagawa. Sorry na Yes, pamula ko. very brilliant yung palabas. And ang problema lang naman kaya di natin matuloy is hindi mo patapos. Sobrang galang yung pagkakagawa. Gusto, pag na-review talaga lang, tignan nyo, pupurihin yung writers na to. Kasi ang galing ng pagkakagawa talaga. Anyway. Yes. This is the end of our episodes. For more updates, can you follow us on Twitter, Instagram, and Facebook after 2 bottles. That's after number 2 bottles. And if you want to share your stories to us, or if you have questions, you may email us on after2bottles@gmail.com. That's the word 2. And pwede kayo dito mag-recommend ng mga movies na you wanted us to watch and review here in the podcast. Yes, magbigay lang po kayo ng mga suggestions. Saka, by the way, if you're using Spotify, nasa episode description, pwede nyo i-click dun yung mga words na naka-bold and madada-direct na kayo sa websites namin. Wow! Yeah, talaga ba? Hindi ko alam yun. Bagong update ng Spotify. The rest, sana other platform din. Hello, Apple Podcast, baka naman. Anyway, kung nagustuhan... Yes, and please tag us. Kung nagustuhan ito, diba? Kayo. IG story nyo or tweet us para, diba, we can have a conversation about our movies and so on. So, pakalat mo na ang ng balita sa Twitter Thoughts. True. Kwentuhan tayo and let's discuss. Cheers! Cheers!